Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jello. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Ang kwentong matutunghayan ay tatalakay sa kaganapan sa buhay ng mag-ama. Isasalaysay din dito ang kanilang pamamaraan, kung paano nila puksain ang mga aswang na madalas napapadayo sa tuwing sila'y magpapanak. Sa liblib na bahagi ng isang baryo, matatagpuan ang munting bahay na tinitirhan ng albularyo at kumadron ng si Tatang Marcelo. Katuwang niya sa pang-araw-araw na gawain ang dalawang anak na si Gina at Jello. Pasado 8:00 ng gabi, nang dumating ang mag-asawang Pili at Judo. Malakas ang buhos ng ulan kaya't pareho silang nabasa. Nagdadalang tao si Pili na ngayon ay manganganak na. Nang marinig ni Tatang Marcelo ang kanilang saklolo sa labas, pinagbuksan sila ng pinto at pinatuloy. Kagad namang inasikaso ni Gina ang manganganak na si Pili. Dinala sa kwartong paanakan. Naghanda naman si Tatang ng mga gamit. Kumilos si Jello. Isinukbit sa tagiliran ang mahabang itak at lumabas ng tahanan. Ito ang nagsisilbing bantay ng mga oras na yun. Habang umiiris si Pili, naging alerto naman si Jello sa labas. Malakas ang buhos ng ulan at hindi na gaanong maaninag ang nasa paligid. Nadagdagan pa ang dilim dahil ang mga sulo sa bakuran ay namatay. Tinalasan ang pandinig dahil masyadong maraming kaagaw sa ingay. Kulog, kidlat, buhos ng ulan at ingay ni Tatang Marcelo sa loob. Lalo na ang pag-ire ni Pili. Nakatayo lamang si Jello sa labas ng bahay. Yung tipong hindi gaanong nababasa ng ulan. Hanggang sa ilang sandali pa, may batang dumating na walang pasabing nakisilong. Nagtataka ito dahil bukod sa hindi niya kilala, gabi na at wala itong ibang kasama. "Saan ka galing? Gabi na, umuulan pa." Wika ni Jello. Sinulyapan lang siya saglit ng bata dahil abala ito sa pagpapagpag ng sarili. Nang mapansin ni Jello na manipis lang ang suot nito at nanginginig sa lamig, nagpunta siya sa sampayan sa gilid at pinulupot sa balikat ng bata ang makapal na tuwalya. "Naligo ka ba?" Muling tanong ng binata. Marahang tumango ang bata bilang sagot. Napabuntong hininga na lamang si Jello sa pagyuko ng bata sabay kapit sa tuwalya. Tinapik pa niya ito sa balikat at inilapit sa kanya upang mabawasan ang lamig sa katawan. "Maswerte ka, bata. Hindi lahat ng naglalakwatsa sa gabi nabubuhay. Marami nang natagpo ang nakahandusay dahil binibiktima ng mga paghalaga-halang aswang. Buti ligtas ka. Saan ba ang punta mo?" Tanong ni Jello. "Inutusan po ako ni mama eh." Naku talaga. Kahit kailan may mga magulang na basta-basta na lang inuutusan yung anak nila, no? Gabing-gabi na hindi man lang pinagpabukas. Buling wika ni Jello. Napailing na lamang ang binata. Naiirita sa nanay ng bata. Habang hawak sa kabilang kamay ang bata, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa paligid. Mas lalong lumalabo ang paligid dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nang humampas ang malakas na hangin, nagmamadali na siyang pumasok at sinama ang bata sa loob. Dahil nababasa na, sakto namang nailabas na ang sanggol.
O Jello, kaninong bata yan? Wika ni Tatang Marcelo. Mukhang naliligaw eh. Nautusan daw ng nanay tapos dito sa atin napadpad. Kawawa naman kung hahayaan ko sa labas, kaya pinatuloy ko na lang. Tugon ni Jello. O siya anak, asikasuhin mo yan dahil may gagawin pa ako. Si Gina naman may ginagawa pa sa loob. Pero wag mo pa rin kalimutang magbantay sa paligid ha. Dahil baka mamaya may aswang na biglang sumugod. May sanggol pa naman tayo. Paalala ng lolo. Oo naman putang. Tugon ni Jello. Dumiretso na si Tatang Marcelo sa kusina para mahugasan ng mainit na tubig ang mga gamit sa pagpapaanak. Binihisa naman ni Jello ang bata dahil nilalamig. Pagkatapos nun, ipinagtimpla niya ng kape ang lahat para kahit papano maibsan ang lamig dulot ng panahon. Nung mga sumunod na sandali, nagsalo-salo na sila sa mesa. Nagkakape habang pinaparesa ng tinapay at biskwit. Kasama pa rin sina Pili at Judo pati na ang bata. Malakas pa rin ang buhos ng ulan. Masyadong nakakatakot ang banta ng kulog at kidlat. Napahaba ang usapan. Habang nag-uusap-usap ang lahat, tahimik lamang na nakikinig ang bata habang pasulyap-sulyap sa silid. Kung saan nakahiga si Pili katabi ang natutulog na sanggol. Magkaharap lamang ang kusina at ang kwarto. Napansin yun ni Jello pero hindi masyadong binigyan ng atensyon dahil napasarap ang usapan kasama sina Judo, Tatang Marcelo at ang kapatid na si Gina. Makalipas ang ilang sandali, bahagya nang tumitila ang ulan. Napagpasyahan na nilang matulog. Sa bahay ni Tatang Marcelo na rin natulog sina Judo. Tabi tayo bata ha? Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Jello. Umiiling ang bata na parabang wala itong kaide-ideya sa kanyang pangalan. Kaya naman si Jello na ang nagbigay. O sige, papangalanan na lang kitang Gio ha. Para naman hindi nalalayo sa pangalan namin ng ate Gina mo. Ayos lang pa sa'yo yun? Muling wika ni Jello. Ngumiti naman si Gio at nahiga na nang mabigyan ng una ni Jello. Nasa lapag ng kusina sila natulog dahil nasa sala sina Tatang Marcelo at Judo. Nasa kwarto naman sina Pili at ang sanggol, maging si Gina. Mabilis nakatulog si Jello gawa na rin ng pagod kaya't hindi napansin ang pagbangon ni Gio at ang paglakad nito papunta sa kwarto. Tulog na rin sina Tatang Marcelo at Judo kaya walang nakapansin sa kanya. Nakatayo ito sa mismong pinto ng kwarto. Kurtina lamang ang nagsisilbing harang kaya paghawi nito, makikita kagad ang nasa loob. Nakatayo lang si Gio at masamang nakatitig sa sanggol. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng higaan. Napansin ni Pili ang paglapit ng bata at dahil hindi maisip kung anong masama, inaya pa niya itong tumabi sa kanya. Tumabi naman at napagitnaan nila ang sanggol. Bumalik sa pagtulog si Pili at doon na lumabas ang masamang balak ni Gio. Dahan-dahan itong nagpalit ng anyo bilang batang aswang na may kakilakilabot na itsura. Malaki ang ulo na kakaunti lamang ang hibla ng buhok. Mapupula ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang kuko. May tim ang buong katawan na. Naglalabasan ang mga ngipin at may mahabang dila. Sa pag-alingasaw ng amoy nito, naalimpungatan si Gina na nakahiga sa kabilang papag. Pagtingin niya, kagad siyang napasigaw na nagpagising ng lahat.
Naunang pumasok si Jello dahil nasa tapat lamang naman siya ng kwarto. Kaagad niyang hinila palabas ng kwarto ang batang aswang habang pilit pinipigilan ang akma nitong pagkagat. Tumulong naman si Judo. Itinali nito at nagmamadali na rin si Tatang Marcelo sa paghanda ng mga ipapakain dito bilang parusa sa kapahangasan. Hawakan niyo ang bibig ng maipakain ko ito. Utos ni Tatang Marcelo. Sa amoy pa lamang ng hinanda, nagpupumiglas na ang aswang pero hindi magawang makawala dahil sa mahigpit na pagpigil ni na Jello at Judo. Sa isang maliit na pinggan, ibinuhos ni Tatang Marcelo ang isang garapa ng langis ng Jesus Nazareno. Hinaluan na rin ng katas ng makabuhay, pinitpit na bawang, isang kutsara ng asin, at iilang dakot ng pulbura ng balang tanso. Nang maihalo ng maayos, walang pag-aatubiling isinubo lahat sa aswang. Nang isa ito matapos malunok at dahil sa lakas, pati sina Gina at Tatang Marcelo ay tumulong na sa pagpigil. Sinubukan pa uling makawala pero huli na dahil sinira na ang lamang loob, buhat sa nalunok na pagkain. Ayan ang napapala ng aswang na ang lakas ng loob man loob para makapangbiktima. Itali niyo pa ring mabuti dahil hindi pa tapos sa pagsira ng laman niya ng binigay kong sopas. Wika ni Tatang Marcelo. Itinali nila ng maayos ang mga kamay at magkabilang binti at paa ng batang aswang. Nanigas na ito dahil wala ng buhay. Isinilid na rin nila sa sako at sinigurong selyado upang hindi umalingasaw ang amoy. At dahil bumuhos muli ang malakas na ulan, itinali na muna sa haligi ng bakod sa labas at iniwanan. Bumalik na sila sa loob. Nabaling ang atensyon sa pagsuri sa magina. Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa mag-ina ko. Dahil kung meron man, baka buong lahi ng aswang na yon ang aking hamuni ng kamatayan. Wika ni Judo. Pasensya na kayo ha. Kasalanan ko eh. Akala ko ordinaryong bata. Aswang pala. Tugon ni Jello. Hayaan mo na, Jello. Hindi naman lahat ng aswang lumilitaw ang palatandaan. Mapanlin lang ang mga yan. Ang importante, ligtas ang lahat. Wika ni Tatang Marcelo. Bumalik na sa pagkakahiga si Pili at tinabihan na ni Judo. Nasa kwarto na lang din natulog sina Tatang Marcelo, Gina at Jello, na may kanya-kanyang katabing patalim para kung may mapagawi pang aswang, may maipanglalaban sila kagad. Ngunit sa kabutihang palad, wala nang nilalang na sumubok. Kinabukasan, sa muling pagsapit ng dilim, meron muling mag-asawang napadayo sa bahay ni Tatang Marcelo. Umuulan din ang mga oras na yon dala ng banta ng bagyo. Inasikaso nila kagad ang mag-asawa, lalo na ang mga nganak na. Katulad ng nakasanayang gawain, si Jello ang nagbantay sa labas habang si Gina naman ang umaasikaso sa panganganak sa loob. Nasa labas din ang asawang lalaki na si Tonyo, hindi mapakali at hindi makapaghintay na masilayan ang isisilang nanak. Samantala, habang todo buhos ng atensyon si Tatang Marcelo at Gina sa pagpapaanak, may aswang namang nagsusumika pumuslit sa loob. Dumaan ito sa likod na bintana. Sina Jello at Tonyo ay nasa harapan nagbabantay. At dahil sa napakalakas na buhos ng ulan, hindi kagad napansin. Nang mailuwal na ang sanggol, at sa unang pag-iyak nito, napangiti ang aswang at walang pagdadalawang isip na pumasok
Gumapang ito sa bubong at nanatiling tahimik hanggang sa nasilayan ang bagong silang na sanggol. Kasabay nun ay ang labis na pagtataka ni Tatang Marcelo at Gina dahil sa kalabisang pag-iyak ng sanggol. Hindi normal ang iyak. Tila may iba pang dahilan. Pati ang ina ay napapatanong na rin. Teka, bakit ganyan umiyak ang anak ko? Tatang Marcelo, nangingitim ang anak ko. Wika ni Gloria. Gina, tawagin mo sina Jello. Bilisan mo! Utos ni Tatang Marcelo. Nagmamadali namang lumabas si Gina at tinawag ang kapatid. Pumasok na rin si Tonyo at siya pang unang nakakita sa aswang na nakalambitin sa bubong. Kagad namang kumilos si Jello at pinaputukan ito gamit ang dalang armas. Hindi natamaan dahil madaling nakailag. Pero sa halip na lumabas, bumaba pa ito at naghasik ng lagim. Nagmamadaling inilipat ni Tatang Marcelo at Gina si Gloria at ang sanggol sa sala. Samantalang sina Jello naman at Tonyo, sila ang kumalaban sa aswang. Masyado itong mabangis na tila tigreng kakalabas lamang ng kulungan. Nagkabutas-butas na rin ang iba't ibang bahagi ng bubong, maging ng dingding dahil sa paulit-ulit na pagpapaputok ng baril. Pero walang ni isang balang bumaon sa katawan nito. Maliksi at mabilis makailag. Jello, wag mo nang paputukan. Hulihin niyo at itali. Wika ni Tatang Marcelo. Hinagis ng matanda ang lubid na kahapon pa ibinabad sa langis. Sinikap naman nila Tonyo at Jellong mahuli ang aswang. At nang tuluyang mahuli, kagad nilang itinali. Subalit kapalit nun ay ang pagtamo ng kalmot sa kamay at braso. Hindi na nila yon alintana dahil mas nangingibabaw ang ideyang mahuli ang aswang at maparusahan sa ginawang pagsalakay. Kahit nakatali na ang nilalang, naging malikot pa rin. Nagpupumiglas at pilit pinapakawala ang sarili. Ngunit hindi na ito kinaawaan ni Tatang Marcelo. Ngayon, lasapin mo itong langis at tignan natin kung hindi mamilipit sa sakit ang iyong laman. Wika ni Tatang Marcelo. Hinawakan ni Jello ang bibig ng aswang, habang ibinubuhos naman ng matanda ang laman ng baso. Langis ng Jesus Nazareno na hinaluan ng katas na makabuhay. Pinitpit na bawang, isang kutsara ng asin, at iilang dakot ng pulbura ng balang tanso. Katulad ng ginawa niya sa mga naunang aswang na mapanghas ng loob sa kanila. Sa unang paglagok pa lamang ng nilalang, nangisay na kagad at hindi na mapalagay sa kinalalagyan. Para itong bulate na inasinan sa pagiging malikot. Todo naman sa pagpigil sina Tonyo at Jello dahil paunti-unting lumuluwag ang tali sa kalikutan nito. Naging ganon ang sitwasyon sa sumunod na 2 minuto at pagkatapos, napatango na lamang ang ulo ng aswang at hindi na gumalaw. Wala na itong buhay. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat. Sa puntong yon, umupa na ang iyak ng sanggol at bumalik na sa normal na kulay ang balat. Hindi na katulad kanina na nangingitim. Kumalma na rin ang lahat at ang aswang ay sinilid sa sako matapos maibalot sa kumot. Pagkatapos, inilabas at pansamantala munang itinali sa haligi ng bakod at sa pagtila ng ulan ibabaon sa hukay. Katulad ng aswang sa nagdaang gabi. Naku, sa tuwing may manganganak na lang may napapadayong aswang. Bakit ganun po, Tatang? Tanong ni Gina. Ang mga aswang na yon ay bagong silang na sanggolang tawag ng bituka kaya ganon. Siya nga pala, Jello. Bakit hindi mo napansin ang aswang na yon?
Nakapasok pa talaga. Kamunti ka na tayong lahat doon. Tugon ni Tatang Marcelo. Pasensya ka na, Tang, ha? Dahil na rin siguro sa maingay ang paligid buhat ng ulan. Saka hindi yun dumaan sa harap eh. Wika ni Jello. Tatang Marcelo, wag na po kayo mag-away. Kasama ko si Jello kanina at hindi talaga yun dumaan sa harapan. Siguro sa likod. Pero ang importante ngayon, ligtas tayo lahat at walang ni isang napuruwad. Ligtas din naman yung mag-ina ko eh. Yun ang mahalaga. Sabat ni Tonyo. Napatango na lamang si Tatang Marcelo at naghanda muli ng sopas sa baso. Tinawag niya itong sopas dahil wala siyang ibang maisip na ipangalan. Pero sigurado ang kamatayan sa sinumang aswang na makainom. Pinalipas nila ang gabi na parehong walang gustong umidlip. Nababahala na baka may aswang pang nagtatago sa tabi-tabi. Kinabukasan, pagsikat ng araw naging abala si Tatang Marcelo at Jello sa paghukay para mailibing ang bangkay ng aswang. Sa kalagitnaan ng kakahuyan sa tabi ng ilog nila ito inilibing. May kalayuan sa kanilang tahanan at sa iba pang kapitbahay. Habang buhos na buhos ang atensyon nila roon, si Gina naman sa kabilang banda ay abala rin sa paghahanda ng mga gamit sa panganganak. May nakatala ng manganganak sa kanila mamayang gabi. Sa kalagitnaan nun, may mag-inang dumating. Malaki ang tiyan ng ina at umiiyak naman ng bata. Si Gina bilang isang babaeng likas na maawain, napukaw ang damdamin sa dalawa at pinatuloy. Mabuti na lang po at may tira pa kami kaninang agahan. Pagtiyagaan na lang po ninyo. Ano po palang pangalan mo at ng bata? Tanong ni Gina. Ako nga pala si Lucia. Ito naman ang anak ko si Lucas. 5 taon pa lang pero wala nang amang nakagisnan. Babaero kasi kaya iniwanan na namin. Tapos ngayon, kami ang naghirap at walang natutuluyan. Tugon ni Lucia. Bakit naman po? Sa kanya kasi ang bahay at pinalayas kami. Hindi naman kami taga rito kaya hindi ko na alam kung saan pupunta. 3 araw na kami naglalakbay at walang mahanap na tirahan. Huwag po kayong mag-alala. Pagkarating po nila Tatang, baka matulungan namin kayo. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos yung sabihin ni Gina, dumating na si Tatang Marcelo at Jello. Nagtataka pa pareho sa bisitang naratnan. O Gina, baka mamaya aswang ang dalawang yan ha. Maloko pa tayo. Wika ni Jello. Mukha ba silang aswang kuya? Tugon ni Gina. Gina, marami ng paraan ng mga aswang ngayon para hindi mahalata. Mapanli lang na ang mga yan ano. Hindi na sila ang nakasanayang aswang noong unang panahon. Na unang tingin pa lang malalaman mo na. Ngayon, pahirap ang makilala eh. Pwede na lang kung sa harapan mo mismo magpalit ng anyo. Tama nga naman si Jello iha. Pero nakakaawa din kaya bigyan natin sila ng pagkakataong may masilungan ngayong gabi. Bukas papaalisin na kagad natin. Hindi naman tayo bahay ampunan. Natatanggap nung kung sino-sinong wala namang pamuntahan. Wika ni Tatang Marcelo. Napatango si Gina at inasikaso ang mag-inang bisita. Pagsapit naman ng gabi, bandang 7:00, nagsimula na naman ang kanilang operasyon sa pagpapaanak. Sa puntong yon, marami ang nakasaksi sa pagpapaanak ni Tatang Marcelo. Maliban sa kanila ni Gina, ang mag-inang bisita at ang 2 pang kasamang ginang ng babaeng nanganganak.
Sa labas naman ay mag-isa lamang si Jello. Hindi na maulan ng gabing yon. Maaliwalas na ang kalangitan. Ilang sandali pa naamoy na niya ang samyo ng hinihintay na kalaban. Pero ang nakakapagtaka lang, hindi mahanap sa bakuran o sa kahit saang sulok sa labas. Gina, pakisabi kay Tatang Marcelo na mukhang may kalaban tayo. Pero hindi ko makita dito eh. Wika ni Jello. Nagmamadaling bumalik sa loob si Gina matapos maitapon sa labas ang pinagugasang tubig sa bitbit na planggana. Sinabi niya rin kay Tatang Marcelo ang binanggit ng kapatid. Napahigpit ang hawak ni Jello sa dalang armas. Kinapa ang bulsa at sinigurong may laman pang balang tanso. Hoy aswang, nasan ka na? Lumabas ka na dyan nang matikman mo itong balang tanso. Takot kayo rito, hindi ba? Tanong ni Jello. Pinatalas ng binata ang paningin at lumapit sa nagyayabungang halaman sa unahan. Sinuri din yon pero walang nahanap na aswang. Pati ang kabilang bahagi ay wala rin. Tinignan na rin ang bubong, ang likod ng bahay at ang harapan. Subalit wala talagang maski anino ng hinahanap na aswang. Nagtataka na si Jello at dahil wala nga talaga, kunot noo siyang bumalik sa loob ng tahanan. Kagad na iputok ang baril matapos maratnan ang aswang na akma ng dadambahin ang nakatalikod na ginang. Humandusay ito matapos matamaan sa balikat. Muli ring pumakawala ng bala nang mapansin ang batang aswang na nasa itaas. Nakatapat pa talaga sa sanggol. Aba, kaya pala wala kayo sa labas dahil nandito na kayo sa loob. Wika ni Jello. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan sa hangin. Bumagsak na ang isang aswang matapos matamaan sa ulo at dibdib. Ang batang nilalang naman kasalukuyang hinuhuli. Nagsiksika naman sa sala ang mga ginang kasama ni Gina, maging ng ina at ng sanggol. Abala rin si Tatang Marcelo sa paghanda ng langis at naghalongkat ng maitatali sa lumang baul. Tang, akin na ang panali. Wika ni Jello. Natataranta si Tatang Marcelo sa kung ano ang ibibigay. Wala na siyang mahanap na lubid at ang tanging nasa baul na lamang ay makabuhay. Mahaba ang mga ito. Ngunit dahil nag-aalala na sa maaaring kahahantungan ni Jello na ngayoy, marami ng kalmot na natamo. Yon ang kanyang ibinigay. Ito na lamang ang gamitin mo, anak. Wika ni Tatang Marcelo habang hinahagis ang makabuhay. Ngunit hindi nakuha ng binata ang hinagis ng ama dahil nakikipaglaban pa sa aswang. Kaya naman siya na lamang ang lumapit at walang pasabing ipinilupot sa leeg nito ang hawak na baging. Nakaladkad ito papunta sa sulok at pagtayo ni Jello, doon na tuluyang nabihag. Ginamit ang makabuhay. Itinali nila sa upuan ng aswang. Kahit maliit lamang ito at mukhang 5 taong gulang na bata, masyadong malakas at nagawang putulin ang tali. Itinali ni Jello at hindi kailanman hinayaang makawala. Kahit ang kapalit nito ay ang pagtanggap ng kalupitan ng kuko ng nilalang. Nagdurugo na ang pisngi at noo, pero binaliwala lang dahil gustong mapatay ang batang aswang. Nahirapan naman sa pagsubo ng laman ng baso si Tatang Marcelo dahil sa bawat iling nito ay natatapon hanggang sa naubos. Nagmamadali naman siyang gumawa ng panibago. Ngunit sa muling pagtangkang pagsubo, muli na naman itong natapon. Gumawa ka, Patang. Bilisan nyo na! Wika ni Jello. Natataranta si Tatang Marcelo pero sinikap na muling makagawa ng panibago.
Kaagad siyang nagpitpit ng bawang. Minadali na ang lahat ng sangkap. Habang si Gina naman ay naaawa na sa kalagayan ni Jello, kumuha ng patalim at walang kung ano-anong isinaksak sa dibdib ng aswang. Malapit ito sa puso kaya nanghina ito. Doon na lamang din napadali ang kanilang trabaho dahil natigil ang pagiging malikot nito. Hinawakan ni Jello ang bibig ng aswang at kagad binuhos ni Tatang Marcelo ang laman ng baso. Yun ang langis na meron pang ibang sangkap na epektibo para wakasan ang kaibuturan ng nilalang. Nang malagok ang lahat, nangisay ang aswang at tuluyan ng binawian ng buhay. Makalipas ang halos 2 minuto. Pagkatapos, halos magkasabay pang napabuntong hininga. Kaagad namang inasikaso ni Tatang Marcelo ang anak na si Jello dahil marami na itong natamong sugat mula sa aswang. Ginamot niya gamit ang langis ng Jesus Nazareno at katas na makabuhay. Pinakain na rin ng makabuhay para masigurong magamot din pati ang sugat sa loob, hindi lamang ang balat. Matapos ang lahat ng yon, ang mga bangkay naman ang binalingan ng pansin. Sa pagkakataong ito, si Gina na ang katimbang ni Tatang Marcelo sa gawain. Isinilid nila sa sako at tinali muna sa haligi ng bakod sa labas. Ipinagpabukas na lamang ang paglibing. Ng mga sumunod na oras, naging payapa naman ang paligid at wala nang nagparamdam na aswang. Kahit na ganon, pinili ni Tatang Marcelo na wag matulog o makaidlip dahil baka mamaya meron na namang banta ng panganib. Sa kabutihang palad, wala namang nangahas na dumalaw muli. Sa oras ng paglibing ng mga bangkay, napatanong si Gina. Tatang, sina Lucia at Lucas po, nakita niyo ba? Tanong ni Gina. Hinahanap mo ba? Nandito lang sa harapan natin oh. Tugon ni Jello. Nanlaki ang mga mata ni Gina sa sagot ng kapatid. Teka, sila ang aswang kagabi? Nagulat ka pa? Wala naman tayong ibang kasama kagabi kung hindi sila lang. Isipin mo, babae at bata ang sumalakay sa atin. Ibig sabihin lang sila yun. Wika ni Jello. Nakagat pa ni Gina ang daliri at nahiya kay Tatang Marcelo. Siya ang nagpatuloy sa mga yon. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang reaksyon. Hayaan mo na, Gina. Ang importante, nakaligtas tayong lahat lalo na ang sanggol. Doble ingat na lang tayo at huwag pairali ng awa. Kasi dyan tayo naiisahan. Maging alerto na lang din upang matapatan ang banta ng kapahamakan. Wika ni Tatang Marcelo. Parehong napatango sina Gina at Jello. Tapos na rin ang paglibing sa mag-inang aswang. Kaya naman nagsiuwian na sila. Ng mga sumunod na araw, wala pang nagpatalang manganganak kaya naman pansamantalang nakaligtas sa banta ng aswang sina Tatang Marcelo. Pero kahit ganon, palagi pa rin nakahanda ang baso ng sopas ni Tatang Marcelo. Para kung sakaling may mangahas, nakahanda na silang lumaban. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Kuwing. Taong 2003. Probinsya ng Masbate. Bata pa lamang mahina na ang katawan ni Kuwing. Kaya sobra ang proteksyon sa kanya ng ina. Sa takot na mapahamak ito o kaya na may mabalian ng buto. Palagi lamang nasa kunan kahit 7 taong gulang na. Dahil mabisyo ang ama at kawalan ng pinansyal para sana may pagamot,
o mapatignan man lamang sa espesyalista para malaman kung anong kalagayan ng anak. Wala silang napagpilian kundi ipatingin ito sa albularyo. Ayon dito, dinapuan ng sumpa ang bata dahilan ng paghihina ng katawan. Ngunit hindi matukoy ng manggagamot kung anong klaseng sumpa dahil wala namang makitang bakas o palatandaan kung tao o elemento ang gumawa. Anak, kumain ka na. Paano lalakas ang katawan mo kung palagi kang hindi kakain? Anak, kailangan mong tulungan ang sarili mo. Wika ng ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Caridad. Nay, ayaw po lasa. Pait po pagkain eh. Nay, huwag kayo iyak. Gagaling po ako, sabi itim tao. Pero takot ako na eh. Takot ako. Tugo ni Kuwing, na ipinagtaka naman ng mga magulang. Itim na tao, Caridad. Sinong itim na tao? Nagtataksil ka ba sa akin? Nako, yan ang wag mong gagawin. Maawa ka sa anak mo. Wika ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Nardo. Kung baliin ko kaya yung dila mo, bakit ako magtataksil? Nardo, sakit ng anak natin ang pinag-uusapan natin dito. Hindi mo alam ang hirap gabi-gabi sa pagbabantay. Samantalang ikaw pahilik-hilik lang. Sabihin mo sa akin nagtataksil ako? Tugo ni Caridad. Tahimik. Shh. Nay, tay, andyan po yung itim na tao. Wika ni Kuwing. Natigil ang dalawa sa pagtatalo nang makita ang pamumutla ng anak. Kinarga ito ng ina at niyakap. Ramdam ni Caridad ang paninigas ng katawan ni Kuwing dahil sa takot sa kung anong nakikita. Ilang sandali lang ay biglang kumalabog ang pinto na ikinagulat ng mag-asawa. Kasabay ng sobrang tapang na amoy na tila may nagsusunog ng sari-saring damo. Napatitig ang dalawa kung saan narinig ang ingay at pagtingin sa lugar. Wala naman silang nakita maliban sa matapang na amoy. Lumabas ang ama para matukoy kung saan ang gagaling ang amoy. Ngunit wala talaga itong nakita ni kahit anong sinasabi ng anak. Ilang sandali pa, pumasok ito bitbit ang isang dipa ng makabuhay. Inisip ng ama na baka aswang ang tinutukoy ng anak na hindi nila nakikita. Inilagay niya ang makabuhay sa gilid ng kuna. Nilapag ng ina ang bata para sana ayusin ang paglagay ng pangontra ngunit ayaw nitong magpalapag o pumasok sa kuna. Kaya wala nang nagawa ang ina kundi kargahin na lamang ang bata. Maghapong ganito ang sitwasyon nilang mag-ina. Caridad, ipatawag na kaya natin yung albularyo. Mukhang wala nang planong magpalapag si Kuwing eh. Baka mapano ka din yan sa sobrang pagod. Wika ni Nardo. Naisip ko nga munang umuwi na lang muna sa amin. Natatakot din ako. Nardo, bago magdilim magligpit ka na ng gamit. Mas mabuti kung kasama ko si na mamay. Tingin ko, may kakaiba din talaga dito sa bahay natin. Tugo ni Caridad. O siya, sige. Kung yan ang pasya mo. Naiiya nga lang ako sa tatay mo. Alam mo namang mula nagsama tayo, ayaw niya talaga sa akin eh. Yan ka na naman, Nardo eh. Ayusin mo nga yung utak mo. Imbis na isipin mo ang kalagayan ng anak natin. May oras ka pang magtampo. Alam mo naman sa sarili mo kung bakit ayaw nila sa'yo eh. Hindi ko naman sila masisisi. Tugo ni Caridad. Ayaw talaga ng mga magulang niya kay Nardo dahil sa pagiging lasinggero nito. Dagdag pa doon,
sinisisi ng mga magulang si Nardo kung bakit naipanganak na hindi normal ang bata. Naiisip nilang nahawa ang anak sa mga kemikal dahil sa pag-inom ng alak ng ama. Hindi alintana ni Caridad ang pagod habang karga ang anak. Tinahak nila ang daan papunta sa bahay ng ina. Hindi naman ito kalayuan at nais mang tumulong ni Nardo. Hindi naman niya magawa dahil ayaw ng batang malapit sa kanya. Dahil na din siguro mas madalas pa siyang uminom kaysa alagaan ang sariling pamilya. Bago pa tuluyang dumilim, narating na nila ang bahay ng mga magulang. Abala ang ina sa pag-ayos ng mesa na lalatagan ng hapunan sa kusina nang makitang papasok ng bakuran ang tatlo. Naku, Lucia, madali ka. Ang anak mo. Lucia, ang tagal mo. Ano bang ginagawa mo dyan? At hindi mo man lang malabas yung anak mo. Wika ng ina ni Caridad. Natawagin na lang natin sa pangalang Nanay Feliz. Anak, sige na. Ipasok mo na yung bata sa ang gamit niyo. Mamaya nyo na ayusin. Kakain na muna tayo. Tamang-tama ang dating nyo't nakahain na ang nanay mo. Dalhin at lalamig ang pagkain. Parang hapong-habo kayong dalawa. Naglakad lang ba kayo? Wika naman ng ama ni Caridad. Natawagin na lang natin sa pangalang Tatay Lucio. Opo, sayang ang 20 malapit lang naman po. Sa kanay, pakikuha naman muna ang bata. Naiihi na po talaga ako kanina pa. Wika ni Caridad. Ang banyo ay nasa likod ng bahay sa pagitan ng dalawang puno ng suha. Kaunting description lamang sa lugar. Gawa sa salindang o dahon ng nyog na pinagtagpi-tagpi ang dingding. Walang ilaw. Madalas bitbit lamang ang gasera kapag may tawag ng kalikasan. Ni hindi man lamang nakadala ng ilaw si Caridad dahil sa pagmamadali. Nang matapos, muli siyang nakaamoy ng pamilyar sa kanya. Katulad sa iniwang bahay, amoy ng inipong mga dahon at sinigaan. Palabas na siya ng banyo nang makarinig siya ng pagsutsot. Nang ilabot ang buo niyang katawan at patakbong pumasok sa loob ng tahanan. Naku anak, anong nangyari sa'yo? Hindi ko maipintay ang itsura mo. Halika na't kumain na tayo. Ako na muna ang bahala kay Kuwing. Nilalagnat ang bata May dala ba kayong gamot? Tanong ni Nanay Feliz. Nay, wala Kaninang tanghali may sinasabi po si Kuwing. Nakakita daw siya ng itim na tao. Plano po sana naming ipatawag ulit si Mang Teban para ipatingin ng bata. Tugon ni Caridad. Sige na. Kumain ka na at ako na ang magtatawag ngayon din. Nasa kabilang baryo lang naman. Magpapasama na lang ako sa pinsan mong nagmamaneho ng habal para may magatid sa amin. Nag-asawa ka kasi nang. Bigla itong tumigil sa pagsasalita. Atay, ano po? May sinasabi po ba kayo? Tanong ni Caridad. Lucio, tama na yan. Sige na't lumalalim na ang gabi. Tignan mo na lang ang apo mo. Kahit ganyan pero napakagandang bata. Saka napakamalaanghelang muka. Sita ni Nanay Feliz. Tumayo na ang ama at kumuha ng sombrero at kagad nagpaalam. Habang tinatapos ni Caridad ang pagkain, naalala niya ang kaganapan sa palikuran. Gusto man niyang ikwento sa ina, ngunit nagdadalawang isip ito na baka kung ano pang isipin sa kanya dahil sa sitwasyon. Ibinaling na lamang ni Caridad sa pagkain. Habang ang anak naman, sinusubuan ng lola. Ang nakakatuwa, mukhang wala itong sakit at napakapanatag ng pagbumuka. Minuto lamang ang nakalipas at nakaligpit na sila sa kusina
Samantalang ang asawa naman, nakatulog na tila hindi man lang nag-aalala sa sitwasyon. Napailing na lamang si Caridad na nakatingin sa ina habang nilalaro ang bata. Sa pagpapatuloy ng kwento, ilang sandali lang ay dumating ang ama na kasama ang albularyo. May bitbit pa itong maliit na gansingan. Pinatugtog niya ito habang may binibigkas na mga kataga. Nasa tapat sila ng pinto nang huminto ang manggagamot. Shhh! Nandito na siya. Noong nakaraan hindi ko ito maramdaman. Ngayong napakalakas ng presensya. Ligaw ito na napadpad lamang sa lugar. Nayawa na. Wika ng albularyong si Mang Teban. Ano Teban? Aswang ba? Inaaswang ba ang apo ko? Tanong ni Tatay Lucio. Lumapit ang albularyo sa bata na nooy hawak ng lola. Hinawakan sa pulso ang bata. Nag-usal ng pangproteksyon kasabay ng pagkalembang sa bitbit na gansingan. Napansin ng pamilya na umiihip ang albularyo sa hangin. Nagulat pa sila sa reaksyon nito. Dinadama ang noo habang nagbibigkas ng kung anong orasyon. Segundo lamang ang nakalipas. Biglang tumirik ang mata ng bata. Naging purong puti ito at nagsalita sa kakaibang boses. Hoy tao, kung sinusubukan mo ba akong palayasin, hindi yan mangyayari. Mabibigo ka. Mabibigo ka! Wika ni Kuwing sa kakaibang boses. Ikaw halimaw, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang kasalanan sa iyo ang ginagambala mo. Alam mong may limitasyon kayong mga nilalang ng dilim. Ngayon, kapag ipinagpilitan mo ang gusto mo, mapipilitan din akong patayin ka. Alam kong alam mo ang kahihinat na nito. Kaya kung magmamatigas ka, alam mo na ang mangyayari. Wika ni Mang Teban sa nilalang. Habang nag-uusal ng mga dasal, umiihip ito ng hangin papunta sa bata. Pumikit at tinaas ang kamay. Dahan-dahang idinampi sa noo ng bata na ng mga oras na yon. Nakahiga na sa upuan at katabi ang mga magulang. Biglang nangisay ang bata. Nanginig ang katawan. Biglang sumigaw ng napakalakas na tila sobrang nasasaktan. Itinaas ng albularyo ang isang kamay. Ginilit sa leeg ng bata. Segundo lamang ang nakalipas nang mawalan ito ng malay. Nasipat na tila nagbago ang aura ng bata. Nakatulog na ito na tila walang nangyari. Tumayo ang albularyo at kinalansing muli ang hawak na gansingan. Lucio, kumuha ka ng baon ng niyog at maglagay ka ng baga. Magpapausok tayo. Kung maaari, huwag niyong iwanan ang batang nag-iisa. Hindi tayo nakakasigurado sa mga mangyayari. Sa ngayon, malakas na proteksyon ang ibibigay ko sa kanya. Pero hindi ko din maipapangako kung babalik pa ba sa normal ang galaw niya. Pero isa lang ang sigurado ako. Natanggal ko na ang pagkakagapos sa kanya ng nilalang na kung tawagin ay ados. Isang uri ng kapre. Mapaminsala ito at talagang hindi kayo tatantanan hanggat hindi nakukuha ang buhay ng biktima. Wika ni Mang Teban. Buong akala ng pamilya. Sumpa ang dumapo sa anak pero isa palang panggagambala na galing sa nilalang. Natapos ang gabing yun na tila walang nangyari. Sa kasalukuyan, hindi na talaga lumaki si Kuwing o lumakas ang katawan. Ngunit hindi man normal ang naging buhay. Nagpapasalamat ang bata dahil maswerte siya.
sa pagkakaroon ng mapagmahal na ina. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Diyosa. Taong 1987. Sitio Norte. Nang mga panahong ito, hindi pa uso ang mga poso o mga motor na ginagamit sa pagpapalabas ng tubig tabang. Kailangan pang humukay ng malalim na mga tao upang makakuha ng malinis na tubig. Halos kada sitio sa lugar ay may mga kanya-kanyang balon. Pero hindi lahat ng hinuhukay ay may tubig tabang. Diyos sa anak, wala na namang laman ng banga natin. Tagtuyot na ba? Sige na, bitbitin mo na yung maliit na galon at magsalo ka na sa awang. Wika ng inang tawagin na lang natin sa pangalang Miding. Nanay naman, ako na lang palagi. Andiyan naman si Rikita. Bakit parang ako lang ang lagi nakikita ninyo? Kakalinis ko lang po ng bahay. Saka napuno ko na po ng kahoy ang lutuan. Pagpahingayin niyo man lang sana ako. Si Rikita andun ho. Nakahilata lang sa papag. Tugon ni Diyosa. O siya, sige. Magsaing ka na lang at ako na ang iigib. Hindi magandang nagbibilangan ng pag-iigib, anak. Masama yan. Lalong tutuyo ang lagayan ng inumin natin. Saka magtatampo ang tubig pag ganyan ang ugali ng tao. Dapat naging mapagpasalamat tayo na may malinis na tubig tayong naiinom. Hayaan mo na ang hindi natulong. Iba ang gumagawa ng bukal sa loob, anak. Yan ang itatak mo sa isipan mo. Wika ng ina. Bitbit nito ang galon papuntang awang. Siya na lamang ang nagsalok. Kaunting description lamang sa lugar. Ang awang ay isang lugar sa sitio kung saan makakakuha ng malamig, malinis at matamis na tubig tabang. Maswerte ang sitio sa pagkakaroon ng awang. Mababaw lamang ang hukay dahil gawa ng purong daliping bato ang nasa ilalim at matigas kung hinukay. Sa lugar na ito, ni minsan ay hindi natuyo ang awang kahit ilang El Nino pa ang nagdaan. Ang paniniwala ng mga taga-sityo, awang ang pinangalan sa lugar dahil nasa pangangalaga ito ng diwata. Marami ang nakapagpatunay na tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may naririnig silang tinig na tila kanta ng diwata. Sa pag-aalala sa ina, minabuti na din ni Diyosa na sunduin ito. Matarik ang pababa ng awang at kung may edad na, mahihirapan ito sa pag-akyat lalo na't kung walang ibang tutulong. Nay, ako na po ang mag-aakyat niyan. Sige na po, kaya ko na po yan. Saka, natatakot ako na baka takihin kayo ng pananakit ng likod niyo. Wika ni Diyosa. Halika nga, tulungan mo na lang ako para magaan at mapabilis tayo. Yung kapatid mo, huwag mo nang asahan at mag-aaway lang kayo. Kahit anong gawin natin sa kanya, pag ayaw niya hindi natin mapipilit. Saka anak, palagi mong tatandaan ha, nakakahawa ng malas ang ganyang ugali. Pasalamat ako na isa sa inyong dalawa ang may kusa. Iba ang hatid na swerte ng taong hindi mabilang sa trabaho. Tandaan mo yan. Tugon ni Nanay Miding. Dahil sa pangaral ng ina, kaya lumaki si Diyosa na masipag at may kusa sa gawain. May mga pagkakataong naaabuso ito ng kapatid, pero hinahayaan niya na lang. Umaasa ito na balang araw makukuha din ng kapatid ang aral na para sa kanya. Taon na din ang lumipas at nasa sekundarya na ang dalawa. Dahil sa kani-kanilang oras sa eskwela, madalas hindi na nagagawa ng maayos ang gawaing bahay.
Lalo pat abala din ang ina sa pag-angkat ng mga paninda sa bayan at gabi na nakakauwi. Araw ng Biyernes, maaga ang uwian ni Josa. Naisipan niyang daanan ang ina sa pwesto para tulungan sa mga paninda. Pinaunan na niya ang kapatid para man lamang makapagsaing ng maaga. Nay, marami pa po ba kayong paninda? Tutulungan ko na po kayo para makauwi na po tayo ng maaga. Wika ni Josa. Naku anak, sana sinamahan mo na lang ang kapatid mo sa bahay. Kaya ko naman ito. Tugon ni Nanay Miding. Nanay, para po minsan matuto din siyang kumilos. Ibalot mo po ang ibang paninda mo at iikot po ako dyan sa labasan. Bebentahan ko po yung mga kaklase ko. Malapit lang dito yung bahay nila sa lugar eh. Muling wika ng dalaga. Mag-aalas 7 na sila nakauwi. Bit-bit ang mga gamit na pinaglagyan ng mga paninda. Habang papasok ng tahanan, nagulat ito na wala man lang ilaw ni walang indikasyon na may tao sa loob ng bahay. Pagkabukas ng pinto, nabagsak nito ang dalang mga gamit sa gulat nang makita ang kapatid. Binuksan nila ang ilaw at tumambad sa kanila si Riquita. Nanginginig sa takot habang nakasuksok sa isang gilid. May hawak pa itong galon ng tubig na hindi pa napupuno. Tila nakakita ng nakakatakot dahil sa reaksyon. Niyakap ito ng ina. Pinakalma at dinama ang noo. Maging ang katawan ni Riquita ay mainit. Indikasyon na inaapoy ito ng lagnat. Hindi na nagsalita ang ina. Binuhat ang anak at tinakbo ito sa bahay ng albularyo. Malapit lamang sa kanila. Nakasunod naman si Josa para umalalay. Ilang sandali lang, narating nila ang bahay ng manggagamot na tawagin na lang natin sa pangalang Mamang Toyang. Medyo may kadiliman ang lugar dahil ang tahanan ng matanda ay gasera lamang ang ilaw. Nasa tapat pa lamang ng bakod. Tinawag na nila ang manggagamot dahil maraming asong nasa labas ng tahanan ng matanda. Segundo lamang ang nakalipas nang lumabas ang matanda na may bitbit na gasera at pinagbuksan sila. Nilatag ng ina ang bata sa papag na matanda. Maupo muna kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Wala namang masamang mangyayari sa kanya. Wika ni Mamang Toyang. Hinawakan ng matanda ang noo ng bata maging ang mga kamay. Kumuha ng kapirasong luya at siniga sa gaserang hawak. Hinipan ito sabay sambit ng mga kataga. Dinampi sa noo ng bata at gumuhit ng 3 krus sa noo. Habang nagbibigkas ng mga kataga. Sa kanilang pagmamasid at habang nagsasambit ang matanda, napapalakas ito na tila nahihirapan sa pagsasalita. Itinaas ni Mamang Toyang ang hawak na luya habang nagdarasal. Ilang sandali pa'y humikab ito ng napakalalim. Tila sobrang napagod at inaantok na. Minuto lang ang lumipas nang matapos ang matanda at nanghingi ito ng barya. Kasama ang luya ay tinali sa damit ng bata. Talagang merong nagbabantay sa awang. May nagawa ang anak mo, Meding. Kaya pinarusahan siya ng diwata. Mabuti na lang at hindi malala. Hindi ko masasabi kung anong nangyari. Ngunit batid ko ang presensya at puwersa ng nasaboy sa kanya. Bukas habang wala pang nakakasalok, kunin mo ang tinali ko sa damit ng anak mo. Ilagay mo dito sa puyo-puyo. Lagyan mo ng kaunting butil ng bigas pang alay. Humanap ka ng lugar doon na hindi naaapakan ng tao. Mainam kung magtutumpok ka ng batong dalipi at ilagay mo ito.
wika ni Mamang Toya. Maya-maya pa ay nagpaalam na sila sa manggagamot. Kinabukasan, ginawa niya ang lahat ng sinabi nito. Hanggang sa lumipas ang ilang araw ay tuluyan ng gumaling si Riquita. Umaasa ang ina na sana'y maging tanda na ito sa anak. Naisip naman ni Nanay Miding na gumawa ng maliit na altar para makapaglatag ng alay at maging tanda din sa mga dayo sa lugar na dapat magbigay galang at respeto sa bantay ng awang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.